Dito sa kahabaan ng SM Manila, may mga nakausap kaming mga bata na hook, ika nga nila sa computer games. Nakakagulat lamang na sa mga murang edad nila, di mo talaga maiaalis ang mga katawan nila basta-basta sa harap ng computer. Yung iba pa nga di na pumapasok makapaglaro lang. Mga ilang taon na kayo? Ikaw na? 10? Ikaw? 8? 11? Pero sabi mo 12 ka. Ayan. Sige, kaya matagal na kayo naglalaro dyan? Matagal na Lagi kayo nandyan, naglalaro? Umaga hanggang? Hanggang gabi ako, hanggang gabi. Hanggang gabi? Ano ba yun ang magulang niyo? Ako po kami pinapagalitan. Bakit? Ako pinapagalit. Kayo ba mga pumapasok pa? Ako po. Ikaw? Ako grade 6. Grade 2, ikaw? Grade 6. Grade 6? Mag-high school ka na pala. Ano ba mga nilalaro dyan sa computer? Ano madalas laro yun? Doon? Minsan po, nagsatamda nga sa house. Saan? Kasama na po sa Dota. Ano na ng Dota? Ikaw, anong madalas mo laro? Los Parot. Yun lang po. Sabi ng Los Parot nung. Doon lang din ba ikaw? Puro lang din yan. Ako rin, idol din. Ang mga batang ito naman, grade school pa pala. Nung pinapanood namin sila kung anong mga kadalasan nilang nilalaro, nagulat kami sa mga sagot nila sapagkat halos lahat ata ay nalaro na nila sa mas kilala ngayon bilang online games. Kampi tayo, bes! Kalaban. Eh di, gano'n kayo kadalas yan? Sige Araw-araw? po, palay po. Araw-araw po. Minsan hindi. Minsan hindi, pagkumulan. Umuulan. Oo, pag hindi pinapayagan. So bakit kayo nahilig sa mga computer? May nagturo lang sa akin. Minsan namin. Naanong po namin ako sa Gusto nyo? O saan kayo nakakakuha ng pera? Sige po, ako po nangihingi din sa mga kinsi-kinsi lang nangihingi. Ako pa nagtutulungan. Kung hindi naman nagagalit magulang niyo pag nangihingi kayo pera? Kinsi lang nangihingi. Ako binibigyan ako. Ako hindi ko. Pero At syempre, nakapanayam namin ang magulang ng isa sa mga batang nakausap namin na si Brian. Alam niyo po kung nagko-computer si Brian? Oo, hindi mo yan makuha sa kanya. Sa kaganito, andyan yan sa SM. Lagi yan andyan sa SM. Computer. Alam niyo po na, hindi ba po kayo tutol gano'n? Diyan siya natuto eh. Diyan siya natuto magbasa. Yun, kung paano siya natuto yung mga kaibigan niya sa kasama. Hindi man po kayo nakagalit pag hindi ko tulog. saan po siya kumukuha ng pera pag Binibigyan namin. hindi man po kayo strict na pag-asahan? Hindi. Kasi mas gusto namin doon kaysa dito sa lansangan. Tama naman po. Yung mga nandun natin, Ate, ilang oras na Dota 2, G-Arena, Freestyle, Counter-Strike. Ito yung mga kadalasang nilalaro ng mga kabataang ito eh. Minsan pa nga sa isang computer, tatlo ang nakaupo. Yung iba, naglalaro, habang yung iba naman, tamang asar lang sa mga kaibigan nila. kayo ba naman naglalaro po ba kayo ng mga pabatang laro katulad ng mga preso? Hindi. Bakit? Ba't hindi Ano na? pa minsan. Minsan lang, minsan? Hindi na kayo madalas naglalaro niya. Hindi na po masyado. Hindi, kayo. Hindi. Kasi di namin ako magkakamit bahay. Kami lang po magkasama dito. Kami sila magkakapit bahay. At saka ay kapit bahay. Laro ay. Pero alam niyo pang maglaro ng mga ganon, mga Ako hindi ko nakakalimutan.
Pag nga pagpapalitan ng sabon. Oo, ano ba, ano yung mga, alam niyo bang laro pang bata? Bukod sa ano? Kaya Pico po. Tsaka pagpapalitan ko. Bigo, pambabae, Bigo Chinese garden, naglalaro kayo? Kaya naglalaro kayo Chinese garden. Onte. Nakakalungkot lang isipin na sa pagtagal ng panahon, hindi na nga ganun karami ang mga naglalaro na mga larong kalye. Yung mga larong langit lupa, ice water, tumpang preso. Bakit? Kasi halos kalahati ng populasyon ng kabataan sa Pilipinas na may edad na 7 hanggang 15 ay nahuhumaling na sa mga computer games. Ano na nangyari sa mga larong nangangailangan na tayo tumatakbo o kaya'y gumagalaw? Pero minsan isang linggo hindi. Kayo ba na? Pagdating sa bahay, computer agad. Hindi po. Dito rin kain mo na. Kaya mo na. Sa Kakain computer. ko kagad yung kain ko kain ka, hindi ka iinom. Kain lang. Kaya kain. Pero gagawa mo na kaya sa email. Opo, kasi school na lang. Kasi kagawa ng assignment sa bahay. Ganon din ang sa magulang ni Bonbon. Kinamusta at kinapanayam din namin siya. Siya ay isang vendor lamang sa may paligid ng Loton. Magandang hapon po. Tanong nga po kung kamusta po yung anak niyo sa pagdating po sa bahay po ganyan? Okay naman sila, hindi naman kakabitigas. Saka hindi naman lakotsera yan. Oo, yan sila naglalakad sa kanya. Hindi naman po. Pero sa bahay yan, tahimik lang sila. So, alam niyo po ba na nag-computer po yung anak niyo? Ano? Alam ko, pero hindi naman sobra kasi minsan nakakaano din sa bata yung hindi naman ogo na pagkakas. Nakakatulong din minsan sa isip nila. Po, tama. Ano po, kamusta naman po yung studies nung Bonbon? Kung yan eh, walang ano yan. Basta rubis hanggang Beatrice yan. Nakakot talaga yan. Pagdating sa pag-aaral, okay yan sila. Okay naman po. Hindi naman po sila Hindi yan nag-ano mga bata. Dito lang yan nagdalapuan sila sa pagdating sa aral, saka dito lang. Kaya pa bumapagsak Kaya mo? kuya ko, hindi po bumabagsak. Kahit mga Hindi ba kayo hindi kayo bumapagsak? sa grade ko, kasi hindi po namin hindi po kami nagpapawaya. Good yun. Buti yan. Eh di, kaya pala hindi nagagalit magulang nyo, ano, kahit nag-computer. Minsan nagabinsan. Kasi baka daw kasi O tama yun. baka magkahulihan. Mahulihan pa rin. Ako pag sinusundo ko, alis ka rin ako wala na akong sabihin nila. Pati. Ano ba ang trabaho ng magulang nyo? Nagtitinda po. Engineer. Ikaw? Housewife din. Ikaw? Ha? Vendor? Sa amin, ako din po. Pera po bang ginagamit niya? Ipon na po yun? Minsan kasi pag inuutusan mo yan, talaga may ano yan, may bayad, hindi kaya minsan pag ano, iniipon din yan. Kung bibigyan mo ng pagkain na utusan mo, may 2 piso na yan na naiiwan. Yun ang ginagawa niya ng mga bata. Dumayo rin kami sa mga kalye malapit sa Adamson University. Nagkalat din doon ang mga computer shop na pinamumugaran din ng kadalasang mga kalalakihan, mapabata man o matanda. At doon din namin naispatan ng isang malaking computer shop. Alas 8 na ng gabi pero ang dami pa ring rumerenta sa mga unit nila. Kaya sinubukan na din namin interviewin ang tagabantay ng shop na ito. Bali ate, gaano kadalas ba yung mga bata maglaro dito? Hindi naman lagi, minsan lang. Tapos pag may mga tirang oras, silang gumagamit. Pinapayagan nyo ba sila maglaro pagka kunwari oras ng mga pasok kung may klase pa? Sa gabi lang. Pero sa umaga hindi pwede. Pero pag naglalaro sila kadalasan mga ilang oras ba? Ano lang, mga 15 minutes lang. 15 minutes? O kung magkano yung oras na titira, yun lang. Yung ginagamit nila.
Eh, yung mga batang nag-i-in talaga, yung kunwari, magbabayad ng isang daan, may mga ganun ba dito? Isang oras lang. Puro isang oras lang. Alam niyo po ba kung, kunwari, kadalasan mga magkano yung nagagastos nila, ganun. Sa time ko, ano lang isang oras lang yung mga bata naglalaro dito. Kasi pagdating ng 9, bawal na kasi mga bata dito eh. May curfew din po pala talaga kayo dito. Bias kayo. Bali ano po yun? Parang batas po ba yun? Or dito lang po sa barangay na bawal na yung Sa barangay po. Sa barangay lang. Nagbabawal yung chairman. Andre, ilang taon ka na ba? Ano, magnanayin na. Nanay ka na. Gano'ng katagal ka na bang nagko-computer? Tagal na. Sinong nagturo sa'yo? Wala. Dito ka lang natuto? Ah, Tapos, paano kayong gumagamit dito? Nagbabayad din kayo? minsan po naglalaro kami. Pag wala pong pera, hindi kami kalaro. Kasi nabanggit sa akin yung minsan yung mga sobrang oras sinasabi. Kunwari 7 minutes lang. Paano yun? Paano ang ginagawa nyo dun? Naglalaro lang. Bali yun? Parang hindi kayo yung nagbayad nun. Ganon. So, mga tingi-tingi lang ng iba. Mga ilang oras kayo kadalasan dito? Minsan po mga nasa 40 minutes, may nakuha kami ganyan. 70 minutes, 20 minutes, mga ganyan. Bakit kahit sabihin natin mga 7 minutes na lang ginagamit nyo pa rin? Ba't ginagamit nyo pa rin yan? Kasi may oras pa. Ano naman yung mga... Di ba nga nasabi mo naglalaro ka? Ano yung mga madalas mo nilalaro? Dota, Crossfire. Crossfire? Counter. Di ba yung crossfire tsaka counter, barilan yun? Mas gusto mo laruin yung kaysa sa Dota? O pareho lang? Ano yung parang nararamdaman mo pag nilalaro mo yun? Masaya ka naman? Minsan pag nagbabayad kayo, parang saan mo kinukuha yung pera pang in sa computer? Humingi ka ba sa magulang mo? Minsan. Minsan hindi niya nila ako binibigyan. O pag di ka binibigyan, paano ang ginagawa mo? Wala lang. Punta lang dito. Manonood lang. Ika nga nila, kasiyahan daw dulot nito. Sa tira-tirang oras nila paminsan nahanap yung kasiyahan na iyon. Ito naman si Mato. Siya ang SK chairman sa barangay 660, Zone 71, District 5. Hindi niya pinagkakaila na siya isa din sa mga matuturing natin na computer addict. Madalas siya maglaro sa computer shop na kalapit lang sa bahay nila. So, ilang taong ka na ba, kuya? 19. Tapos, gano'ng kadalas ka ba nag-computer dito? Halos araw-araw. Pero lang yun. Yung pagkakasabi mo ng araw-araw, mga anong oras yun? Hanggang sa magbukas yung computer mo. Pero, minsan ba nangyari na ba na kahit may pasok ka, hindi mo na nagagawang pumasok dahil gusto mo mag-computer? Nagagawa naman. Kaso, cutting, napuputol. Papasahin niya raw yung sa ato si Roy. Wala nga ipag-discuss lang ito. Mix, open. Open na dyan. Ilang oras? Isang araw. Ang araw, sige. Halos di na tumatayo pa si Mato sa kinauupuan niya. Kapag nagsimula na siyang maglaro, hindi na halos makakausap yan. Pwera na lang kung tungkol sa kanyang nilalaro. Ganito kadalasan ang scenario niya. O minsan, halos isang buong araw siya naglalaro sa computer shop. Kilala nga siya ang may-ari. Kaya paminsan, dire-diretso na lang siya. Sino mga madalas mo nakakalaro dito? Marami. Sino-sino. Kilala ka ba dyan sa computer shop na yan? Tanong mo yung pangalan ko. Oo, kilala. Kilala naman.
Saan man kinukuha yung pang-computer mo? Ganun. Sa TF ko. Gabi-gabi. Minsan ba nangyari na ba na parang humingi ka sa magulang mo para lang makapag-computer ka? Dati, nung maliit ako. Pero ngayon hindi na gaano. Ba't mo napagkagastusan ng 500 yung laro yun? Anong meron? Anong nakukuha mo pag gumagastos ka dun? Kasiyahan. Paano kasi yan? Kunwari, may mga parang... Di ba may Item. Mga item. Parang pampalakas ng character, Hindi, ganun. pampaganda ng karakter. Ito nga eh. Napansin ko na lang nung madalas ako na bigla na lang nagkaganyan. Sabi nila, kapag may ganyan ka na daw sa pulso, isa lang ibig sabihin nun, addict ka na sa computer. Di naman ito kinailan ni Mato, dahil nga daw sa paggamit niya sa keyboard at mouse, kakapatong niya sa mga ganito. Napakabilis talagang umusbong ng teknolohiya. Sobra nga ng kahit ano ay masama. Bagamat madaming naitutulong na mabuti sa atin ang mga computer, maaari din tayong ma-addict dito at pag nasobrahan, ang resulta ay isang computer addict. Maaari din madaming ang naidudulot na kasiyahan ang paglalaro ng computer games. Ngunit dapat natin tandaan na lahat ng bagay ay may tamang oras at limitasyon. Ikaw, computer addict ka na rin ba? Hanggang kailan ka mabubulag sa kasiyahan na dala nito? First blood, double kill, killing spree.